Dito po muna tayo. Narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Isang malaking sunog ang sumiklab sa isang kagubatan. Matapos maapulang apoy ng mga bumbero, nagsimulang akyatin ng mga forest ranger ang bundok upang suriin ang pinsalang idinulot ng apoy. Isang ranger ang nakakita ng isang ibon na natabunan ng abo. Nakaupo na parang estatwa sa lupa sa paanan ng isang puno. Tinapik nito ang ibon gamit ang isang patpat. Nang matamaan niya ang ibon, nagulat ang forest ranger nang may lumabas na mga inakay mula sa pakpak nang wala ng buhay na ibon. Napagtanto po ng forest ranger na alam na ng ibon ang panganib na nag-aabang sa kanila dahil sa sunog. Kaya naman, dinala nito ang kanyang mga inakay sa paanan ng puno at saka sila tinabunan ng kanyang mga pakpak. Kung tutuusin, maaari na pong lumipad ang ibon upang iligtas ang kanyang sarili at iwan na lang ang kanyang mga inakay. Pero hindi niya ito ginawa. Nanatili siya sa tabi ng mga ito at pinrotektahan sila sa panganib gamit ang kanyang mga pakpak. Kung iisipin natin, mga kanyusik, ganyan din po ang pagmamahal at proteksyon ng Diyos para po sa atin. Sa bawat unos, bawat panganib at bawat pagsubok sa buhay, ang Diyos po ay laging nariyan. Nakalatag ang kanyang mga pakpak upang tayo'y takpan at iligtas. Hindi niya tayo iniiwan kahit po sa mga pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Ngayong Semana Santa, alalahanin po natin ang sukdulang halimbawa ng pagmamahal at sakripisyo. Ang pagbibigay po ng Diyos sa atin ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa ating kaligtasan. Katulad po ng ibon na handang mamatay para sa kanyang mga inakay, ipinadala po ng Diyos si Jesus upang iligtas tayo mula sa kasalanan at kapahamakan. Binalot po tayo ni Jesus sa kanyang mga pakpak upang tayo ay maprotektahan at matubos mula sa ating mga kasalanan. Inalay niya ang buhay niya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa gitna po ng ating mga pagsubok, huwag tayong matakot mga kanyusik. Manalig tayo sa Diyos sapagkat sa ilalim ng kanyang mga pakpak, makakahanap po tayo ng kanlungan, proteksyon at pag-asa. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Sabi nga po sa Psalm chapter 91 verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Miyerkules.